Okay, Sister Rosa, paki-click unmute po. Hello po, Sister. Hello, Ayan. naririnig niyo po ako, kuya? Yes po, Sister Rosa. Oh, ang laki naman ng kamera ko dito. Yun nga eh. Okay, good morning. Ay no, ano pala, good evening sa lahat po. Um, Matagal na po ko nagsubaybay dito sa punto por punto. Before that, mga ano yata yun, kasagsagan ng pandemic. Wala kasing magawa dito sa bahay. Kaya, una ko na found itong ano punto por punto nung nanood ako sa ano kay Brother Bugak Rano, Gak Rama. Tapos nagustuhan ko yung ano niya, yung speech na in front of the CFD. Eh ngayon parang doon na ako na stuck up sa kanya nanood. Tapos later on, napanood ko din yung ano yung sabi ko, oh, ang ganda nito kasi natatawa ako. Tapos maganda yung pagkaano niya. Tapos yung habang nagaano ko ng mga video, doon ko rin nakita yung debate ni Father Darwin Gitgano doon sa mga ano yung sa brother Pastor Parba. Tapos sabi ko, ala, ang galing naman itong ano, yung pari na to. Hanggang sa nagustuhan ko na, sabi ko, anong ano to? Anong ano to, account ito? Sabi ko, punto por punto. Hanggang sa pinanood, binabalik-balik ko na yung debate ni Father Darwin. Hanggang sa nag-research ako, nakita ko na yung ano nyo, na ang dami nyo palang mga video, nakikinig na ako lagi. Tapos hanggang sa nakilala ko na si Brother Wendell, ganun. Tapos, ah, um, ayun, na-change kasi ako kasi, live-in lang kasi ako dati. Nakipag-live-in ako, tapos may mga anak ako. It's a long story short, pero hanggang sa itong lalaki na to, nakita ko siya, I found him sa ano sa website na catholicmatch.com. After sa 2 years na nasiparate ako sa dati kong asawa, tapos kasi dito sa Amerika legal naman yung divorce. So after 2 years na naghiwalay kami, nagpumunta ako dun sa website ng catholicmatch.com. Kaya doon ko na na meet si John din. Divorsyado din siya. Tapos ngayon naging kami na kasi pumupunta-punta siya doon sa California sa akin. Pagkatapos nung naging kami na nabuntis ako ganun. Parang sabi ko hindi hindi talaga, sabi ko, kung ikaw mabait, ano talaga yung si Lord nandyan pa rin sa'yo. Parang ganun ang paniniwala ko ba na parang tapos hanggang sa lagi ako nanonood sa punto por punto, um, yung si Brother Angel magsabi na, ala, yung mga live-in na yung hindi talaga maliligtas. Tapos doon na parang nabago na yung, tapos nag-support siya ng mga maraming mga backup na mga teksto, yon yung mga verses. Yun na parang iba na yung pakiramdam ko. Tapos si Brother Wendell, yung dati na matulungin na namatay na, tapos muntik na nabuhay, muling nabuhay kasi sinabi na pupunta daw siya sa sa impyerno. Sabi ko, hala, kahit ano bala kabait ng tao, kung wala ka sa state of grace, kung wala pa rin, mapimpirno ka pa rin. Tapos doon na nagbago na yung pag-iisip ko doon. Tapos itong si John, iba yung paniniwala niya kahit katoliko siya. May sister siya na cloister sister Carmelites. Sabi niya, ay wala yan, okay lang kasi sabi niya magpakasal tayo. Sabi ko, saan tayo magpakasal? May kaibigan daw siya na pastor na si Armstrong, kaibigan niya yun. Tapos kung pwede siya lang daw magpakasal sa amin. Sabi ko, ha? Sabi ko, ano ba naman to?
ako Katoliko na ito na hindi na ako mabukya. Tapos ngayon, sabi ko, hindi pwede, Katoliko ako, Katoliko ka. Tapos, bakit naman tayo magpakasal doon sa pastor? Ayaw ko lukuhin yung sarili ko. So, wala pa rin kasi narinig ko sa punto por punto, kahit saan ka, kung hindi sa Katoliko, wala pa rin. Sabi ko, anong klaseng Katoliko ka? Ngayon, akala ko, ano ka na. Tapos ngayon, winawalihan ko na yan siya, nag-ano na ko ng mga teksto kasi nag-ano ko, nililista ko yung mga teksto na sinasabi ni Brother Windel, tapos nagwawali na ako sa kanya, tapos nagagalit na siya sa akin, tapos sabi niya, hindi pa ako satisfied talaga, nagagalit na siya, tapos kaya nagpunta na ako, nag-research na ako, napunta na ako kay Brother Adrian, yung mga testimony na mga Amerikano doon. Sabi ko, oh, tingnan mo ito. Tapos hanggang sa nagpunta na ako kay Father Ilar kasi ano siya, 'di ba, Amerikano. So para maintindihan talaga niya hanggang sa dumating talaga sa puntos na minsan mga 2 times yun na pati yung aywan ko ba bakit ganun, parang na-contaminated yung niya, yung understanding niya kasi one time na nag-away kami, wala kaming peace of mind. Yung sa altar ko sa na ako nagdadasal, ano ba yung natawag dito? Oh, sorry po. Um, may tumawag, sorry po. Um, yun, yung altar ko, kasi sabi niya, hipokrita daw ako, kasi bakit daw yung mga ibang relihiyon, mababait naman sila. Tapos ngayon, sasabihin na ganun. Kung hindi, kasi taktika yan ni Satanas. Ito na, inano ko yung mga verses. It's a long, long process for me to change him, the way how he think. Tapos, minsan hinampas niya yung altar ko, nabasag lahat ng ng, ng mga santos ko, Mama Mary, Papa Jesus, mga santos ko. Parang sama yung loob ko. Sabi ko, gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi talaga ito. Tapos ngayon, sabi ko, hindi talaga, hindi pwede. Kaya nagtyaga talaga ako. Sabi niya, nabubuang ka na dyan sa punto por punto. Sabi ko, hindi talaga, hindi ko pwede lukuhin. Sabi ng may nagsabi sa akin na alam mo, pwede ka naman magpakasal kasi hindi pa siya naanal eh. Diborsyado na siya, pero hindi siya kasal. Disi ako din ganun din. So, yun. Hanggang sa magsabi na ako kay Father Darwin, sinabi ko na sa kanya yung about sa mga nahil niya na mga pasyente na demonyuhan, ganun. Nagagalit siya sa akin. Kaya sabi ko, wala na tayong sex. Kasi dati, nag-accept ako ng Eucharist every time na we go to the church. I receive Eucharist. Tapos ngayon, nung lagi na akong nanonood ng punto-punto, wala na, parang ayaw ko nang I know, I don't know if this is not good to say, but ayaw ko nang makipag-sex sa kanya. Tapos, sabi ko, hindi na pwede. Tapos mag-separate na tayo. Yung anak na isa ko, yung anak yung isa ko sa iyo. Tapos parang dry na sa akin. Tapos yung magsimba kami, hindi na ako mag-receive ng communion. Tapos one time talaga kasi lagi akong nagkumpisal na at pumunta na ako ng pari, nangumpisal na ako. Tapos one time na dinideny ako yung hindi ako binigyan ng absolution, parang doon na talaga tumama yung loob ko. Sabi ko, ano ba to? Pero hindi to pwede eh. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng yung every time na mamamblema ako, mag-away kami. Kasi mabunga nga ako. Yun naman talaga. Kasi hindi ko pwede shut up my mouth na for nothing na alam ko ang katotohanan eh. Kaya sinasabi ko sa kanya, maaway namin. So, yun, dumating sa puntos na mangumpisal na ako, tapos wala na ako, hindi na ako makipagsiping sa kanya, siparit na, naglagay na ako ng ibang igaan ko, tapos one time, lagi na akong, hindi,
lagi na akong nagsimba, minsan pumupunta ako ng adoration, kinakausap. But every time na magka-problema ako, pumupunta talaga ako kay Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, tulungan mo naman ako. Kasi ikaw, nanay ka rin, may mga anak na ako. So, tulungan mo ako. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa anak mo na tulungan ako kasi makasalanan naman talaga ako kasi hindi ko kaya kung hindi mo ko tulungan sa sitwasyon na to. Sinasabi ko yan lagi kay Mama Mary. Ay, laking tulong ni Mama Mary sa akin. Tapos, tapos, hanggang sa dumating yung puntos talaga na uh, nung magsimba kami, kasi may mga anak kami, di ba? Ano, maliliit pa. Tapos, na-notice niya sa akin, hindi na ako mag-receive ng communion kasi sabi ko, ayoko kasi sacrilege yun eh. Maimpirno ako niyan. Sabi ko, nang ganun, hanggang sa notice niya sa akin, parang na-conscious siya doon nung hindi na ako mag-communion. Sabi niya, nung mga nag-observe pa na siya sa akin, sabi niya, nung next sa following Sunday, nag-commune kami tapos tiningnan ko siya, hindi siya nangumunyon. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na nangumunyon? Sabi niya, ano daw? Sabi niya, ay, hindi muna kasi, yung kailangan ma-right natin ang sitwasyon natin, sabi niya ng ganun. Tapos, tapos, yun, hanggang sa, sabi niya, i-process daw niya i-process daw niya yung mga paper niya na, magpakasal kami doon sa simbahan. Kasi sabi niya sa akin dati, okay lang na sabi ko, hindi ko talaga, may mga nag-advise sa akin, pakasal na lang kayo, ganun. Sabi ko, magpakasal muna kayo sa huwis. Kasi pagdating sa simbahan, maaprubahan agad kayo. Sabi ko, hindi pwede. Gusto ko yung totoo na galing answer, sagot sa Panginoon na ayaw ko i-trick yung Panginoon na sabihin magpakasal muna tayo sa civil para ma-pursue sila na pakasal kami kasi kasal na kami. Parang tinitrick ko yung Panginoon. Hindi ko ganyan. Hindi, ayaw ko ng ganyan. Sabi ko. Kaya, yun. Sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, Lord, tatanggapin ko. Sabi ko ng ganun. Pero hindi ako nag-stop. I asked a lot of times na kay Mama Mary. Doon talaga ako tumatakbo. Tapos, Tapos, yung mga time na yun, si Jan hindi na mag-receive ng communion. Tapos, sometimes, alam mo, sa totoo lang, pag naniniwala ako, pag pareha kayo ng paniniwala na parang naintindihan ng lalaki, if they are the same page na ayaw niyo magkaroon ng kasalanan, kahit wala kayong sex, naintindihan niyo, yung cooperation ba, both side, hindi kayo hindi magawa ng away na oh, baka iiwanan niya ako, ganun. Kaya naniniwala talaga ako na pag pareha kayo, walang magawa na hiwalayan. Wala, hindi yan. Kasi, parang guided kayo na they are the same page sa paniniwala niyo. Kaya walang complication pagdating dyan. So, maniniwala kayo sa hindi kami na nagsisex for a long time. We go together with the kids like a friend. We're the same ropes, but we're just like a friend. So, hanggang sa dumating yung puntos na one time, sinasabi ko sa kanya, yung parang hinihimas-himas ko siya, yung hinihilot-hilot, sabi niya, no, 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 stay away from me. I'm a human being only. And I want to go to heaven. Sabi niya nang ganun sa ako. Parang na-touch ako ng sabi ko, hala, parang pa to sa akin, devoted pa to sa akin kaysa sa akin. Sabi ko nang ganun. Alam mo, yun, dire-diretso na yun hanggang sa nag-file na siya ng, yung 1 month
sa akin, nag-file ako ng annulment kasi nagpakasal ako dati, hindi yung Catholic eh. Yung nagkasal sa akin dati, Lutheran priest. Akala ko, pare siya kasi may white din dito o may collar din. Tapos yun para nalaman ko nung nag-sign na ako ng marriage contract. Lutheran priest pala. Sabi ko, aba, naluko ako dito. Pa-priest pa, yun pala, Lutheran. Kaya 1 month lang nag-file ako ng annulment na approve agad. Sa kanya kasi, nakasal siya dati sa Catholic Church. Kaya it takes for a year. Yeah. So, but a lot of investigation through the process. So, yeah, there's a lot of investigation before they approve. So, and then before that happened, sabi niya, kasi ang tagal-tagal na ang tagal-tagal dumating yung mail, tapos alam niya that day kasi binigyan kayo ng notice eh. Alam mo, nung time na yun, Monday yun, hindi for the first time hindi dumating yung mail sa mailbox. Sabi niya, he's wondering, sabi niya, ano kaya ang nangyari? Sabi niya, tapos the following day, hinanap niya yung mail car. Tapos nag-ikot siya kasi ako, lagi parang iritado na ako eh. Parang sabi ko, hindi yata to ano talaga kasi parang wala eh. Tapos, hinanap niya yung mail car. Alam mo ba, nung nandyan siya sa sasakyan, sabi niya, may ano ba, may ano, oo, meron. Tapos sabi niya, ito na yung sagot. Alam mo, hindi mo na niya binuksan. Nagdasal mo na siya. Sabi niya, Lord, kung ano man ang decision mo, tatanggapin ko. Bago niya, nagsasal mo na siya sa sasakyan bago niya binuksan. Tapos, nung binuksan niya, hindi ko pa alam kasi nasa bahay ako. Tapos, nakaupo ako dito sa sofa and then siya doon sa, sa, sa kabila. Pagdating niya, ano lang ako, white lang ako. Tapos wala akong ibang nasabi sa kanya. Nakaupo siya, cross. Tapos sabi ko sa kanya, what? Tapos sabi niya, umiyak siya. Sabi niya, it's a positive. Yes, Ano sister. talaga? Uh, Yes. um, napakaganda po ng inyong testimony, pero pwede ipagpatuloy natin mamaya, sister, kasi kakapasok lang ni Father Darwin. Nagmamadali din siya kasi gagawa siya ng, yeah, blessing muna. Okay. Okay, sister, Okay. unahin muna natin si Father Darwin, sister, ha? Oo, Maganda sige, yung very ano niya important. po. Thank Oo, you. maganda. Okay, sister. Oo, may mas pa Okay, kasi po si okay. Father. Sige, sister. Maganda po Okay, yung okay. ano niya. Okay. So, Father Darwin? Brother Junri at si Sister, Yes. pangalan ni Sister? Sister, ano po? Si Sister Rosa. Sister Rosa, congratulations po. Thank you, Father. Congratulations. Laki-laki ng dinulog niyo sa akin. At sa asawa ko po, Mama Mary, Congratulations, ha? answered my prayer, our prayer. Mm. Ang ganda ng na religious experience din nyo. Very inspiring, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nandito, nakikinig sa buong mundo. At sorry na puputulin kita dahil It's okay. may galing pa tayo sa Christmas caroling sa mga kapatid natin sa iba't ibang parokya. At bago lang tayo nakaraan. After this, meron tayong misa dito sa Pater sa Holy Infant Parish sa Valencia, Bukon. So, mag-bless muna ako, ha? At advertisement muna ito. No? At babalik si Sister Rosa sa kanyang sharing. Ang gandang sharing niya. Okay? So, stay tuned dahil ma-inspire pa kayo lalo. The same inspiration na natanggap Sister Rosa at sa kanyang asawa. So mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo, ha.
At kung meron kayong malapitan na pare, go to your priest for blessing. Pero para lang ito sa mga kapatid natin na walang malapitan o meron mang malapitan pero hindi mag-bless ng mga sacramentals. So magsimula na tayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil with living God. By the true God and the holy God, by the God who ordered you, through Esaias the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness, by thou purified salt to the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. Not every place you are sprinkled, me pantasan wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. The blessing of water. You creature water, a purge of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. By the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. O God, who ferment salvation, those dispense wondrous mysteries. With the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrated manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. Sprinkles the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. In such homes enjoy a spirit of goodness and mere tranquility, freed from painful and needing snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell in be banished, so that they may possess the world, being thee sick in calling upon your holy name, and be protected from all perils through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Let us pray. Author of invincible strength and King of incomparable power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, rebellion put down hostile influences. Frustrate and fearsome we beseech you, Lord, to see the kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease. Venomous terrible dragon afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us. As we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The blessing of God, the thanks and the nations. With the spell and giving the far from the scripture oil, it bring health and bed in mind to all who use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, His Son, Lord. Power of the Holy Spirit, the advocate as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, is coming to judge both. Lord God Almighty, before who the whole show. His word putting the six so that when the maid well God granted praises oil, which seemingly be delivered from suffering, all infirmity, all wants the so hurting. Okay, for me, made him just let you on. Single ancestors, rosaries, Benedictine middles, Benedictine cross,
sacred images of God and sacred images of the saints, handbook, bells, and all the sacramentals in your hand. General blessing and sunod. Heavenly Father, to your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the sacramentals that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a potent terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May the sacramentals might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the pledge of your peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach, in the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. In Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask. We receive Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So, yung tubig ninyo, haluan nyo ng salt. Lahat ng mga sacramentals ninyo, holy and exorcised salt na po. So, isunod natin ang consecration of our senses. So, kung may tubig kayo, gamitin nyo yan and do sign of the cross in your senses. May oil kayo, gamitin nyo yung holy and exorcised oil. Well, nagpray tayo ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kindly bow down your head. You do, I implore, Holy Father, Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may show the way of truth and knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I sign you in the forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross kayo using the holy and exorcised water or oil. I sign you in the ears that you may hearken the divine precepts. Ito yung mga tainga. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God. Ito yung mga mata. I sign you on the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ating ilong. I sign you in the mouth that you may utter the words of life. I sign you in the chest that you may believe in God. Ating dibdib. I sign you in the shoulders that you may take upon the yoke of his service. I sign you in the hands that you may work to glorify his holy name. I sign you in the feet that you may walk in his ways. I sign you in your whole being the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting holy and exorcised salt. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God, bless you in the name of the Father, and of the Spirit. Amen. So yung consecrating and anointing of senses, mga kapatid, para it is a consecration of our life to God. No? Kung may masama kang balak, i-sign of the cross yung sa noo ninyo. At masama yung tingin mo, puno ka ng galit, puno ka ng puot, sign of the cross sa dibdib mo. With great devotion, using the sacramentals and receiving the sacrament of Jesus Christ. Yan po ang pinaka-importante na ating gawin. It is a real protection. It is instituted by Jesus Christ, yung sacramentals. Lubos natin naunawaan yan dito sa ating programa, yung dalisay na turo at aral ng simbahan. So pasalamat po tayo. From time to time mga kapatid, magla-live din ako dahil meron na tayong gadget dito with the help of Sir Joseph Elton Salimbahon na nag-provide sa atin. So
siguro sunod na araw, magsagawa tayo ng Zoom para makapasok din kayo at maka-interact kayo sa aking live from time to time. Anytime lang yung live ko, itanong mo ni Father D para maka-interact kayo sa ating live from time to time po. At hindi ako maka makapasok at maka-attend sa ating punto per punto every night dahil ang sarap na magpahinga. So, daytime, kung bakante yung oras ko, mag-live ako, pwede kayo papasok doon. Magpaturo ko kay Brother Chando sa paano gamitin yung Zoom para makapasok kayo at maka-interact sa atin. Okay? Atin niyang i-upgrade yung ating paraan para maka-interact kayo, hindi lang sa uh, iba sa inyo ay hindi sanay na mag-encode, mag-type, no? Pero through actual interaction sa ating programa po sa itanong mo kay Father D. So anytime. So maraming salamat sa inyo po at sa Happy New Year sa inyo, sa ating lahat. Kay Brother John Ray, Sister Idna, si Brother Chando, si Brother Romel. Sinong pakasama natin ngayon? Si Brother Brother Windel, no? Angel po, Talbot. Padre. Nandito din at Si Brother Angel. Si Brother Angel ang ano natin na sa gospel, Brother Angel Santos. Salamat Brother Angel at sino pa? Dance Oberio Brother at Dance, si yes. Aljan, no? Nandito ba si Tata. Brother Dance at si Sister Rosa ang ating Brother Tata Rosal nandito. At yun lang, Yes, di ba? Father. So maraming salamat sa inyo at Fight Team Maria po. Tatak, safety with a humble heart. Wala, sakto. Wala sakto si Father Darwin. Sakto si Father na wala. Merry Nawala Christmas, Happy New Year din po, Ayun, yung Father. nakabalik. Nawala bigla yung ano mo, Padre, yung boses. Ang boses ko may nawala. Oo. Naglalag. Pero okay na ngayon. Merry Okay na, Christmas Padre. and Happy New Year po, Father. Merry Christmas din, Brother Angel. Fiesta po ngayon sa Holy Family. Don't forget the 3 characteristics of good family and holy family. Close to God, close to one another, and close to people. Ito po, 3 lang. Narinig ko po ito sa homily ni Father Cherry Ormos. Close to God, close to people, and close to one another. Dahil marami mga family ngayon na close to God, nagkasama silang magsamba. Magsama sila na magro-rosaryo, close to God, and close to people din. So parang tatakbo siya sa eleksyon, no? Close to people. Para relative niya lahat ng mga kasalubong niya sa daan. Close to people, but not close to one another. Meron ding pamilya na close to God, close to one another, laging nagbabanding, laging nag-outing, laging nag-Christmas party, close to one another, but not close to people. Wala namang kapwa. Wala namang wala namang kapitbahay, no? Meron ding pamilya na close to people and close to one another but not close to God. Wala namang pagsamba sa Panginoon. Hindi na nagsasamba every Sunday. So, ano ba yung klase ng pamilya natin? Hindi naman perfect yung family natin. Yung tatay natin na hindi perfect. Yung nanay natin hindi perfect. Yung mga anak mo hindi perfect. Pero I hope we try our best to emulate the Holy Family. They're close to God, close to people, and close to one another. So happy feast day po sa Holy Family sa ating lahat. At Sister Rosa, no, continue to your wonderful and very touching testimony po. So
Mag-visit na ako. Na-find si Maria tatak safety with a humble heart po. Merry Christmas and advance Happy New Year sa ating lahat. Patuloy po tayo. Perseverance is the greatest gift from God. Amen. Amen. Salamat, Father, sa inyong presensya at sa blessings, Father. No? Happy New Year and sa iyong pamilya, Father. Okay, so ibalik natin Happy New Year, Brother John. Yes, Father. God bless po. So ibalik natin si Sister Rosa sa kanya pong testimony. Sister Rosa? Narinig niyo po ako? Yes, Sister. Go ahead po. Okay. Okay, nandun na tayo sa nung na-receive ni John yung result ng galing sa diocese. Tapos ngayon, nung sabi ko sa kanya na wala akong ibang nasabi words but what. Tapos nung in-response niya ako, umiyak siya bigla. Tapos namula yung ano niya. Tapos sabi niya it's a positive. Tapos umiyak siya. Tapos lumapit ako sa kanya, parang ano rin ako na parang ang saya ng pakiramdam na parang kasi we're both the same, understand that if the result is negative, maghiwalay talaga kami. Nakasit up, hindi ko maano yan sa kanya, pero ako din the same feeling of the same what we're thinking na we're going to be done kung hindi inaanal yung ano niya, yung marriage niya in a previous marriage. So, yun parang we're the same na umiyak kami. Tapos yun in-announce niya pati yung mama niya umiyak. Tapos ano talaga sabi niya, it's an answer of Mama Mary. Kasi ano yun grabe talaga. Tapos yun, in-start na namin. 1 month lang nung na-receive namin yung result, pinaprocess agad niya. Nag-ano na kami ng pare. Sabi ko, sinong pare ang na to? Si Padre Ricky, yung Filipino. Kasi gusto ko Filipino tradition wedding. Sabi niya, okay, okay naman daw sa kanya kasi gusto niya, I want you to be happy, sabi niya sa akin. So, yun, hinahire namin yung si Father Ricky. Tapos alam mo, during the wedding, grabe talaga. Kasi 1 month preparation lang yun Tsaka may ano lang kami, yung may seminar, 3 araw. Tapos, after that, nagkipag-meet kami sa pare. Tapos, tinatawagan pa niya yung diocese, yung bishop doon. Sabi niya, oh, it's approved, nga, ganun. Tapos, yun, nung nagkasal kami, Filipino tradition, alam nyo ba, ang saya-saya kasi parang napakasulim, maganda yung feeling. Tapos nung before nag-end yung wedding, sabi ng pare, i-offer ko daw yung bouquet ko kay Mama Mary. Alam mo, tumayo ako. Doon talaga ako, nung nagpasok ako doon sa aisle. Hindi ako umiyak kasi before that happened, sabi ko, iiyak talaga ako kasi it's a dream come true for me. So, pero hindi ako nakaiyak, ang saya ko. Pero nung nasabi ng pare na tumayo ka, i-offer mo yung bouquet mo kay Mama Mary, yung flower, doon na talaga ako umiyak, lumuhod ako doon sa altar, doon sa kay Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, salamat every time na magka-problema ako, dyan ako lalapit sa iyo. Umiyak pala ako, daming umiyak din kasi na-touch sila. Ako hindi ko in-expect na ginagano ng pare sa akin. Tapos katapos inoffer ko yung flower ko, bumalik ako doon sa altar. Tapos alam mo, kumanta yung pare, napaka-special talaga. Lahat naman ka. Kasi kahit yung aras at saka yung wala dito sa kanila hindi ganyan yan pag sila nag-wedding. Sabi ng mga puti, it's a different daw kuno, napaka iba daw yung wedding, napaka biblical at saka maganda talaga, kakaiba. So, yun, tapos kumanta si Father Ricky.
Tapos nagpirma na kami ng ano, yung sa simbahan, doon sa altar kami nagpirma. Kasi may ano doon, ninang at saka ninong. Dito kasi walang ninang at ninong, wala. Tapos na ano sila, ano daw kuno yun. Tapos iba talaga, maganda. I, I'm proud to be a Filipina. So, yun, hanggang sa ngayon, peaceful, yung parang I feel like I don't have to worry anything na ano, yung magkasala ka kasi parang ano parang fulfilling, wala ka dapat alala. Mas masarap yung pakiramdam. Um, Hindi naman mawawala yung may mga problema, mga distraction. Okay lang yun. Ano lang yun. Pero pagdating sa spiritual life, parang masarap. Masarap ano, yung feeling mo, wala kang alalahanin. Kaya si John the same way too. So, um, alam mo nyo ba na dati nung sinasabi ko na about kay Father Darwin, one time si John, pag every time sinasabi ko yung mga na-possess, ayaw niya makinig ganyan eh. One time hinampas niya yung ano, nag-drive siya, munti kaming makras. Hinampas na yung mirror doon, yung windshield basag. Kaya sabi ko, bakit ganun? Bakit ayaw niya nang mag-ano ko sa punto por punto? Maraming mga pinagdaanan ko na bago ko na-convince siya na ganun. Pero ano din, through your prayer, sacrifice lang talaga na kailangan yung genuine yung ano mo pag-ask ng ano mo tulong kay Ma'am Mary. Nandyan siya. Kasi si Papa Jesus, kasi nasa isip ko, stricto siya eh. Kaya doon ako kay Mama Mary. Kasi sabi ko, Mama Mary, nandyan ka sa gilid ni Papa Jesus, tulungan mo naman ako. Yan ang laging dinadasal ko, lagi kong inaano. Masarap, pakinggan yung answered prayer. I think yun lang po, brother. Yan, maraming salamat Sister Rosa, no? Alam mo Sister, isa lang po ang masasabi namin, no? Masaya kami sa naging takbo ng buhay mo na minsan ay naging parte kami, no, sa pagbabago ng iyong buhay at ng iyong pamilya, Sister. Bro Angel, ano po ba yung may papayo niyo pa, Bro Angel? Kasi parang ikaw yata yung dahilan, sabi ni Sister. Bro Angel? Sabi ni Brother Angel, ano talaga, yung stricto talaga siya, hindi siya nag-tolerate ng tao. Sabi ko, Okay. kakaiba talaga to. Alam mo, Sister, hindi ka nag-iisa. Bro Angel?